Diyos? God is good. All time. All the time. God is good. Ayan. So nakakatawa po ang nangyayari sa church. Hindi ko na po ulitin yung mga sinabi ng pastor, pero habang pinapakinggan ko yung mga report ng ating tatay, ng ating pastor, sinong namakanga kay Lord? Pakinggan natin ulit ng Lord. Ayan. So, ang topic po natin sa umaga na ito is pursuing an excellent spirit. Pero bago po salita, una, magpapasalamat ako sa Diyos na siyang nagligtas sa akin. Magpapasalamat ako sa Panginoon na tumanggap sa akin at nagbago sa aking buhay. Amen. So, pangalawa, nagpapasalamat ako sa ating mga pastor. Habang, habang natin ito ako kanina, ang galing lang ng Lord kasi si Lord talaga nagtuturo ng tamang karakter sa akin. Segue lang ako na konti. Magpapasalamat ako ngayon kasi habang nag-aaral ako, sabi ko kay Lord, Lord, salamat dahil there is an increase in understanding sa buhay ko. Tinitingnan ko yung pag-aaral ko dati, nung ako'y bata-bata pa. Malayo na. Malayo na talaga. And all glory belongs to God. Pero lahat ng inaral ko ngayon, bukod kay Lord, hindi ko to makakamit or maiintindihan kung wala si Pastor. Naalala ko lang yung time na maliit pa yung church. Kasi pag niya mag-aral, at hindi niya kami tinipigilan ng turuan. Kaya anumang galing na may bibigay ko sa pagtuturo ngayon, hindi ko yun maaabot kung wala ang aking tatay. Ito katotohanan naman. Kahit anong abot ng isang anak, sa buhay niya, hindi kailanman niya yung maabot kung wala yung ama o yung ina. Kaya, ang tunay na tayo ay malapit sa Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon maging tama ang puso, tama ang karakter, at may tamang paggalang at pag-honor kung sino dapat bigyan ng honor. Sabi sa salita ng Diyos, honor those people whom it's true. Bigyan natin yung paggalang sa mga taong karapat dapat galangin. Sa umagang ito ang lagi kong alikain, bago ako magsalita, binibigay ko lahat ng paggalang at pag-honor. Una sa Diyos, pangalawa sa pastor na natin. Kita ko at namasdan ng mga mata ko yung paghihirap nila. Diba? Hindi man sila perfecto, pero sila yung perfecto mga ina para sa akin sa spiritual. So, palapakan naman natin ang buhay. Kaya natin, hindi magiging directed ang buhay natin kung walang magulang na nagsaga na mag-direct. Bago akong simula, gusto ko lang maintindihan niyo yung kapangyarihan ng pagiging anak. Ito ay nagtuturo maging mapagpakumbaba. Naalala ko nung ako ay sugatan, broken-hearted sa paglilingkod, walang tumatanggap sa akin. Wala akong bahay na papuntahan. Ulila ba? In the spirit. Pero merong isang tatay na tumapit sa akin, tumawag sa akin. Punta sa gawain. And hanggang ngayon naiiyak ako when isip mo yun. I'm very blessed na ang naging tatay ang akin ko si Pastor Sunny. Pastor Sunny. Minsan lang ako mag-share ng ganito. At make sure ko na pag mag-share siya ako ng ganito, tatayo ako. Kasi the glory is not for me. First it's to the Lord, it's for them, the honor. Kasi hindi ko ma-share itong mga ganito kalalim na mga teaching kung walang nagtsaga sa akin. Amen? So, pasalamatan natin yung makina natin na kumukupok sa atin. Diba? Sabi nga sa isang pag-aaral, naalala ko isang teaching na pakinggan ko. Mas mainam pag maging ampon kaysa maging anak. Kasi ang ampon, pinilit. Kaya nga tayo tinawag na adopted sons of the Lord. Pinilit tayo. Mas mainam pala yun. Diba sa kultura natin, pag ampon, pangit, inaasal. Pero ang ampon, pinilit. Ganun yung naranasan ko sa kanila. Despite na hindi nila ako kilala, may pangit akong background, may sabi-sabi sa akin, kinukup nila ako. So, I give the honor to them. Palapakan ulit natin sila. At pangalawa, siyempre sa asawa ko, hindi ako magiging malakas na ganito tumayo kung wala yung asawa ko. Ayan. Kahit napaka-kulit na, kasi pinapagalitan ko, kung makatawa ay ang lakas, salamat sa kanya. Kasi kung hindi niya ako binabaunan, hindi niya ako pinipaglan siya, hindi ako makapagtrabaho ng ayos. At hindi ako makakatayo. Hapon niya, nag-aaral ako,
Siya muna kumilos sa lahat, sa bahay. Pinag-inayaan niya ako mag-aral. Tinulungan niya pa ako. So, I cannot stand here without my wife. So, I give my honor. I give also the honor to my wife. Ilan. So, yan. Salamat kay Lord. And, siyempre, bukod sa lahat ng tao na kailangan ni honor, without the Lord, I cannot stand. Apart from God, we cannot do Nothing. nothing. Praise the Lord. Okay. So, sa umaga po ito, we'll be discussing, or pag-uusapan natin, meron ka naman, mahal. Atake naman yung, sorry, nag-distract ako eh. Nakakakit ka ba? Nakakakit ako. Okay. So, pursuing an excellent spirit. Pag sinabing pursue, pinagsusumikapan natin. Pinagpapagulan natin magkaroon ng, pag sinabi natin excellent, ito'y mataas na kagalingan o matinding kagalingan o kahangahangang buhay. Yan yung excellent eh. Walang kapintasan. Okay? So, yun yun. Pakita natin yung walang imahe. Yan. Sino kumukha? Batots! Okay. So maraming mananampalataya, many believers begin their life of faith with great passion. Maraming sa atin nagsimula ng masigit o matindi yung apoy sa buhay. Okay? Pero most of the time, they end up defeated, depressed, and demoralized. Maraming sa pananampalataya, ganito nagsisimula. Nung unang makatanggap, or nung nakaranas sa Panginoon, ganito lagi. Determinado, yung pagkatapos sa Sunday, na presence ng Lord, Monday, sige. Pero, nangyayari pag Sabado na, yung next picture, ganda na siya, yung nasa ilalim. Para bang lang tutay na, wala nang kabuhay-buhay, demoralized, wala nang gana, defeated, para magtalo. Pero nakakalungkot, most of the time, na tayo nanghihina, malapit na tayo eh. Pwede na tayo magtagumpay. Madalas gano'n ang buhay ng anak ng Diyos. Maraming gano'n ang buhay. Totoo lang. Nasa-share lagi ng ating mga pastor, yung great men of faith, na dahil hindi sila nagbantay, ay bumagsak or nag-falter yung kanilang buhay. At I pray na wala sa ating ganan. Amen? Kaya tayo makakamit yung prize sa dulo. Katulad ng sinabi ni Paul. Walang ganan sa atin. Diba? Ang nakakalungkot sa buhay ng isang mananampalataya, ilang tao siya nag-default, pero sa dulo ng kanyang buhay, susuko siya. He didn't claim the prize. Sabi mo sa katabi mo, huwag susuko ka. Sa kabila naman, huwag susuko. Sayang yung premyo, sayang yung prize. Amen? Next picture. Isang example sa Bible lang ganito is the generation of Israel. Yung generation ng Israel na nakalaya sa Egypto, na nakapaglakad sa Red Sea. Okay? At yung henerasyon ng Israel, next picture, na nakita nila face to face yung kapangyarihan ng Diyos kung paano ipadala yung mga salot. Pero alam niyo ba, yung generation ng Israel na ito, na nakakita ng mga salot na ito na yung pinadala ng Panginoon, nakita yung kapangyarihan ng Diyos, at nakapaglakad sa gitna ng dagat, ng Red Sea, is the same generation na hinayaan ng Lord mamatay sa ilang. Sila din yun. Yung first generation of Israel na nakalaya sa Egypto, hindi nakaabot o nakatungtong man sa promised land. Nakalungkot. Di ba? Nakakalungkot yung gano'n? At kung itatranslate natin yun sa buhay natin ngayon, meron dito pinagaling. Meron dito binigyan ng trabaho, pinaganda ang buhay. Pero wag naman sana dumating yung pagkakataon, hindi mo maabot yung premyo. Dahil sa ano? Ano yung naging dahilan ng Israel? Katigasan ng ulo. Okay? Stiff-necked people. Itong Israel na ito, the first generation of Israel, started good, but ended badly. Nagsimula na maganda, nagtapos ng pangit. Next generation of Israel. Meron din generation of Israel in the time of Saul, David, and many kings. Alam niyo ba ito yung generation of Israel na pumapatay ng maraming nasyon? The Amalekites, the Moabites, ginagapi nila. Starting from Joshua. Yung generation ni Joshua ng Israel, sinasakop yung bawat kampo ng hindi sa Diyos. Ang kapangyarihan, malakas. Pero alam niyo ba, dumating sa panahon na itong mga sumasalakay na ito na Israel, ay, next picture, sila na ito ngayon. Pinalaya sila sa sarili nilang nasyon.
They were taken into captivity by Babylon, Persia. Nagsimula ng malakas sa kapangyarihan, dominante sa mga bayan, nagtapos ng nakakulong. Exile, pinalaya sa sariling bayan, naging anila ng ibang lipunan. At bakit nga ba nasulat ko ang istorya nito? Para matuto ikaw at ako. Na hindi porket nagsimula ka ng maganda ay magtatapos ka ng maganda. Kailangan may gawin tayo. Amen? Katulad ng sinabi ng ating pastor kanina, we need to be obedient. We need to obey the word. Manatiling sa atin yung salita ng Diyos. Kasi doon sa pagsunod natin, nandun yung kapayapaan at katagumpayan. So, itong Israel na ito, nagsimula ng mananagumpay, nagtapos ng mga talunan. Sino dito ang talunan? Sino dito ang mananagumpay? Tulak mo yung katabi mo, mananagumpay ako, be. Okay. So, God made it clear to the nation of Israel, to kings, to prophets, and even to judges, that observing and keeping His commandments are keys or susi to a great and powerful life. Kaya naman naging makapangyarihan itong mga henerasyon na ito ng Israel dahil sila ay masunurin sa salita ng Diyos. Pilit nilang inoobserbahan na ang buhay nila ay nasa tamang linya na ayon sa bawat panuntunin at salita ng Diyos. Amen? Klaro ang Lord. Kanina, binasa ni Pastor in Deuteronomy 28. If you will obey, this, that, those. Nangyayari ito magandang bagay na ito. If you will obey. So, basahin natin po. Deuteronomy 6 verse 1. Yan, basahin natin ang sabay-sabay. Malakas po. 1, 2, 3, and go. Now, this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess. Okay. Ito ay isa lamang sa mga talata na ang Diyos ay nagsasalita sa bayan ng Israel na ang nasyon ng Israel ay dapat sumunod. Ilang beses yung inulit. Kanina po, sinabi ng ating pastor sa Exodus, even sa Joshua inulit, even sa panahon ng mga ari, inulit niya. Even kay Solomon, if you will follow, if you will obey my commandments, you will be victorious, maging makapangyarihan ka. Sa Old Testament, ang daming beses na sinasabi ng Diyos, para bang ganito yung damdamin ng Diyos, kung sumunod lang kayo, sumunod lang naman kayo, yun lang naman ang hinihingi ko eh. Mananagumpay kayo eh. Pero ano ang Israel? Stiff-necked people. Matitigas ang ulo. Sino matigas ang ulo? Ituro mo. Joke lang. Huwag magturo. Deuteronomy 8 verse 1. Tignan po natin yun. Ako po magbabasa. Deuteronomy 8 verse 1. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe. Mag-ingat ka daw. Pag-ingatan mo na yung buhay mo ay maayos na sumusunod sa kanyang salita. Amen? Dapat pala careful tayo. Maingat. Ano ba yung imahe ng maingat? Bawat desisyon na gagawin mo, sinecheck mo kung masa kalooban ng Diyos. Pag di ka talaga sigurado, itatanong mo sa leader or sa pastor mo. Yun yung careful. Kunyari, may jowa, may manliligaw sa'yo. Gusto mong talagang makasunod kay Lord. Eh, pastor, ito siya. Eh, ganito siya. Pwede ba siya, pastor? Hindi yung dahil lang tumibok ang puso, ano kasunod? Wala ka nang magagawa, kundi saan tayo dapat sumunod? Saan? Sa salita ng Diyos. Hindi sa puso. Hindi kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa. Ipatay ka, wala ka talaga magagawa sa buhay. Amen? So, dapat we are careful. Mag-ingat. Hindi dahil tumibok ang puso, nakita mong maganda sa iba, ay gagawin mo na rin. Eh, malay mo, hindi ka looban sa ng Lord. Hindi pagkat nakita mong effective sa kanya, ay effective sa'yo. Iba ang pinapagawa sa atin individually ang Lord. Kaya dapat always pray, always check the Word of God. Hindi kapag tumibok ang puso, anong kasunod? Wala ka nang? Hindi may magagawa ka, mag-pray ka, lapit ka kay pastor. Okay po ba? Mga babaeng youth dyan, mga lalaking youth, huwag tibok na puso. Amen? Yes. Hindi na. Para masusunod pa rin ang puso. Amen? Yes.
Hindi pa rin. Parang bito ka masusunod ha. Amen ba? Amen. Wala talaga, parang sasakit ang ulo natin sa mga to. Laksan nyo naman, amen? Amen. Okay. Antayin niyo po sila ha. Sabihin niyo na lang po sa amin. Okay, next po. Many times, God directly commanded the nation of Israel to observe and keep His commandments. Maraming beses, ito po yung sinasabi ko kanina, na ilang beses sinabi ng Diyos. Pero, but still, throughout the years, sa maraming panahon, anong ginawa ng Israel? Compromiser. Sinabi ng Diyos, gabihin niyo lahat ng idols, may kinuha pa rin. Sa panahon ni Solomon, hinayaan nila may nakatayong mga altar ng idols. Compromiser. Diba? Allow temples of idols to be built among them. Hinayaan lang nila. Okay lang yan. And worship idol, yung golden calf, the greatest example. As God said, if ang Israel ay stiff-necked people, matigas ang ulo. Pero hindi kayo Israel. Hindi matigas ang ulo nyo. Amen? TGC nation tayo. Amen? Masunurin. Amen? Laksan nyo naman. Amen? Amen ha? Amen. Okay. Basahin po natin itong inang kawikaan na simulat ni Haring Solomon. Yun nga, lahat ng yun, tinalatan ko talaga may sigla kayo. 1, 2, 3, and go. Malakas. He who gives instruction is in the way of life, but he who refuses correction goes astray. Yung tao daw na nanatili sa pagsunod sa tamang instructions, siyempre mula kay Lord, ay nasa tamang landas. Pero yung ayaw sa pagtatama, sa pagtutuwid, ano daw, yung astray, hindi yan yung astray ng idiosi. Yung astray, ligaw. Yung mga hindi marunong sunod, ligaw. Last time yung topic ko, undecided will always feel lost. Laging feeling mo, wala kang lugar, wala kang pupuntahan. Kasi nga, hindi ka makapag-decide kung susunod ka. Sumunod ka na lang. Amen? Next, isa pa po, lahat po ng kananayan, katatayan, okay, papatalo, may hininga pa tayo. 1, 2, 3, go! Whoever loves instruction loves knowledge, but he who Kainan! correction is stupid. Stupid! Whoever loves instructions loves knowledge. Mahilig daw mag-aral, estudyante. But he who hates correction is? Hindi po ako nagsabi. Sa Tagalog ay? Bobo po. Yun po yung Tagalog. Bobo po. Okay? So, lahat tayo ay matalino. Nagmamahal sa karunungan. Last, Proverbs 19 verse 16. Sabay-sabay po. Tayong lahat. 1, 2, 3, and go! He who keeps the commandment Keep his soul, but he who is careless of his ways will die. Will die. Okay, will die daw. Grabe naman. Hindi naman yung literal na die. Sabi dito, kung sino daw yung tao marunong mag-obserba o sumunod sa commandments ng Lord, yung kanyang kaluluwa, yung isip, damdamin, at kalooban ay nasa katinuan. Pero kung sino daw yung careless, hindi marunong tumingin kung tama ba, doon daw nasisira yung katauhan. Doon daw nasisira yung damdamin. Kaya may mga nade-depress because we need to follow instruction. Next, sabi dito, ay, di ba yan, the wise king pa. The wise King Solomon also observed that those who keep and love instruction and those who keep God's commandments are directed to life. Lahat sila mapunta sa buhay. Pag sinabing buhay, hindi yung karangyaan ng buhay, yung yaman ng mundo nito, yung tunay na yaman. Pag-ibig, kapayapaan, love, joy, hope. Ganon. Yun yung life eh. Yun yung tunay na buhay. Kasi makamtan mo lahat ng bagay sa mundo, pero malayo ka sa Diyos, you will lose your soul. Katulad ng sinabi ni Pablo, ni Jesus, in Luke chapter 9. What profit is a man if he gains the whole world but loses his soul? Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na hindi mo dapat inaasam yung mundong ito, asamin mo yung mga makalangit na bagay. Filled with knowledge enslaves their soul. Sa madaling salita, ang taong nagmamahal sa kanyang salita at nag-aaral, hindi lang nagmamahal kasi pwedeng mahal mo, hindi mo naman inaaral. Lord, I love your word. Hindi naman devotion.
Lord, salamat sa verse na ito. Hindi mo naman inaaral yung context. Okay? Kailangan may pruwebang aksyon. So, ang mga nagmamahal sa kanyang salita, nag-aaral, nagsasaulo, at mahilig mag-devotion. Amen? Huwag natin mahirapin ang buhay natin. Next. Even to the present time, itong mga problema ito na matigasan ng ulo ay nangyayari. Maging yung mga malalakas na pananampalataya, mga kahangahangang tao ay bumabagsak because hindi nila nasunod yung mga panuntunin ng Lord. One of the saddest parts of faith is not growing or not experiencing greater things in life. Alam niyo ba yung malungkot na parte ng buhay ng isang mananampalataya? Is hindi talaga nila naranasan yung pangako ng Diyos. Like Israel, the promise to the first generation of Israel was the promised land. Pero never nilang naranasan because matigas ang ulo. At ganoon din tayo minsan. Meron tayong mga na-receive na pangako kay Lord nung una tayong naniwala. Pero di natin maabot-abot because matigas ang ulo. The key to life, para ma-access mo yung promises ng Lord, maging masunurin ka. Maging masunurin ako. Amen? Nakakalungkot din ba yun? For example, isang magulang may gustong regalo sa anak. Okay? Kunyari, si Kuya Luis sa kanyang anak, gusto niya ibigay sa sakyan niya. Pero hindi makita ni Kuya Luis na nagtitino magmaneho. Hindi kumukuha ng lisensya, gusto na lang iyabang, gusto na lang sige, gala dito. Hindi, dahil mabuting tatay si Kuya Luis, hindi ko may binili yung kotse. Hanggang tumanda na, hindi na naibigay yung kotse na sira na. Ganun din tayo minsan kay Lord. Because yung pagsunod ay nagpapalaro. Amen? At pag di tayo lumago, hindi maibibigay ng Lord yung promise niya. Kasi yung blessing, dapat ready ang lalagyan. Kapag di ready ang lalagyan, basag ang lalagyan. Amen? Eh kung ginto ang ibubuhos sa'yo, amen? Tapos ikay babasagin manipis lang, ibasag ka. Eh hindi ka nag-grow. Kapag nag-grow, nagpakipay ka para ready ka to receive the blessing. The first step, obedience to the Word of God. Amen? Sabihin mo sa iyong kaliwa, obedience daw. Okay? Naalala ko dito yung isang statement ni Pablo na maraming nakakalimot. Pakita na natin. Sabi ni Pablo in the Philippian church, work out your salvation. Yung picture tayo, picture. Yan. Work out your salvation. Yung nagpupush up. Work out na natin. Kailangan daw, ang picture kasi ng workout, pinapalakas mo yung pananampalataya mo. Hindi mo ang punggok. Naalala ko yung tanong sa akin dati, bilang isang batang leader. May nagtanong sa akin isang leader. Sabi niya sa akin, anong pangarap mo sa paglilingkod mo? Ang sabi ko noon, pangarap ko po isang araw mag-share ng Word of God sa una. Pangarap ko po isang araw magkaroon ako sa sarili kong life. Ang problema ngayon, wala nang pangarap ang mga anak ng Diyos. Pangarap nila pang sarili. Kung tatanungin kayo ngayon, anong pangarap niyo sa paglilingkod niyo? May naiisip pa kayo? O naiisip niyo yung sarili ng mga hikain sa buhay? Kung kayo ang tatanungin niyo, may pangarap ba kayo na best na paglilingkod kay Lord? Na Lord, gusto ko isang araw maibigay ko sa ito. Meron pa ba gayon? Meron pa ba mga tao na gano'n? Lord, pangarap ko isang araw makapag-handle din ako maraming tao para madala sa iyo. Meron pa ba gano'n nangangarap? O sobrang takot na natin? But I believe the grace of the Lord is more than enough. So mangarap tayo. Siguro mamaya sa reflection, tanongin nyo kaya ang bawat isa. Ano pangarap mo sa paglilingkod mo? Kasi alam nyo, yun yung nagsimula ng apoy sa akin. Simula noon, nagsisipag ako. Kasi pangarap ko may bigay kay Lord yung best na kaya ko. Excellent. Kasi lagi dapat tayo pa-improve ng pa-improve. Amen? So, ito yung sinabi niya, Philippians 2, verse 12. Sabi niya dito, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence. Pinaalalahanan ni Pablo ang Church of Philippians, work out your own salvation with fear and trembling. May description pa daw si Pablo, ng takot, ng trembling. Ibig sabihin talagang, hindi pwedeng hindi mangyari. Ganun ba tayo? Wino-work out ba natin yung salvation natin? Na pinipilit mo itong magbunga? Pinipilit mo itong lumago?
Na Lord, hindi lang ako pang ayos na upuan. Lord, hahayo din ako. I-work out ko yung pagsasalita ko, Lord, para sa iyo. Ganun ba tayong pangarap ng Diyos? Do we work out our salvation? O hinahayaan mong punggok at nakatago ang salvation? Naalala ko isang kwento. Yun ang tago lang nung natanggap niya sa master niya. Ano nangyari? Pinanggalan pa siya. Kaya problema pag hindi na work out ang salvation, sa katawan na lang. Pag itong katawan na ito ay hindi na work out, ano nangyayari? Lalo nanghihina. Amen? Lalong nagde-degrade. Pero pansin niyo yung mahilig mag-workout, tumakbo, magpapawis, yung mga nagtatrabaho sa araw, lalong lumalakas sa katawan. Ganun din sa faith. Kung gusto mo yung faith mo, tumaas, lumakas, work it out. Imbes na pag-pray mo lagi sa sarili mo, pag-pray mo ibang tao. Simulan ko doon. Kung tapos ka na doon, master mo na. Simulan mo, tumabing ng ibang tao. Kung tapos ka na doon, try mo agahan sa church. Imbes na worship team lang yung guys, try mo ikaw. Yes. Dahil pwedeng gawin to work out your salvation. Kanina yung sinasabi ni Pastor, why not give? Kung hindi mo kaya pumunta sa San Bartolome, Lord, itong paglilingkod ko, wino-work out mo. Pag wino-work out mo yung pera, lalago yan. Amen. Problema, hindi mo wino-work out yung pera kay Lord, kaya hindi nalago. Amen. Amen na ba? So, kailangan natin magising that our faith hindi dapat stunted, hindi dapat statwa, kundi buhay na alay sa Diyos. Amen. Sabi mo sa likod mo, oy, work out. Okay, next po tayo. Doon na tayo sa the meaning of excellence. Excellence. So, punta na po tayo, tapos ang introduction. Excellence means, ano ba ibig sabihin natin? Pakita natin. Ang ibig sabihin ng excellence, the highest quality. Pinakamataas na uri, na kalidad. Preeminence. Ibig sabihin ng preeminence, parang siya na yung top 1 sa ganda, sa kalidad. Superior standard, matindi. Kunyari, pagdating sa kotse, ibang usapan pag Toyota at saka Ferrari. Ibang Ferrari, superior ang standard. Tama? Kung sa motor, ibang usapan pag Suzuki na, ano ba ang Suzuki na isa? Hindi, Honda Beat, ibang usapan ng Honda Beat. Kapag ano na, yung Honda CBR na 650. Iba ang usapan ng kalidad yun. Superior, mas mataas. Extreme quality. Parang pagpupunas ni Arnold ang motor niya, sobrang kumiti na. Kahit putang San Bartolome, nakakasinag ng araw eh. Extreme quality, ganun. Kasi nakikita ko yung magpunas, talagang nag-flex pa yung biceps eh. Saan? Gano'n pa. Okay? Matindi yung quality, above standards. Next, ano pa? Maximum quality, outstanding, surpassing. Ibig sabihin, wala ka sa dimensyon ito. Matindi ka pag ikaw yung bumaba. Grabe. Pag si Arnold pinaglinis ng motor, talagang walang gabok. Pag ako, puro gabok. Ibang klase yung kalidad, excellent paglinis. Pag tinignan yung motor ko, tabi mo kay Arnold, parang yung akin basura. Okay, naiintindihan natin, that's excellence. Okay? Pakita natin na ang Lord is a God of excellence. Number 1, God favors and desires excellent offerings. Kung ulang pa lang, hindi tumatanggap ang Diyos na pangit na offering. Amen. Malinaw ang Lord. Oh, Aaron, Moises, sabihin mo sa mga yan, pag sila nag-alay sa akin, dapat walang kapintasan. Without blemish. Nung una pa lang, God is an excellent God. Amen. At tayo, likas sa wangis niya. So, sabihin mo sa iyong katabi, oh, excellent ko pala dapat. Excellent pala tayo dapat. Sabihin nyo sa mga nagtatrabaho, kamusta ka sa trabaho? Excellent ba? On time pa rin ba? Ayan. Okay. So, offerings that are of highest quality. Tandaan nyo si Cain at Abel. Pakita natin yung picture ni Cain at Abel. Meron ako dyan. Ayan. Si Cain yung hindi kinalugdan. Si Abel yung kinalugdan. Kasi, hinahin niya Abel, firstborn, the best. Pero may karalan natin sa first book, yung first is the best, the highest quality. Okay? So, ang Diyos pala, hindi siya basta-basta nagpapa-offer. Gusto niya yung may bigat, the best.
yung kaya mo. Kaya si Pastor nag-share, di ba? Pag nagbigay tayo ng offering, okay lang kung 20. Pero 20 ba talaga yung best mo? Halaga ba? Hindi usapan sa offering kung ano yung halaga. Ang usapan, did you give your best to God? Amen? Sa mga natutog, pag tumugtog ka ba, are you sure that it is your best? Yung pagpalo mo ba ng drums, yun ba talaga yung talagang labi na, o yun lang yung, galing, excellence. Pag ba nag-ayos ka ng bumubuhan, talagang baling-baling likod, o gano'n ka lang. Excellence. Si Lord, gusto excellent. Pag ba nag-ayos ka ng upuan, inakasinta mo talaga, parang nag-ano ng hollow blocks. Di pantay yun. Di pwede yan kay Lord. O basta ka na lang. Okay na yan, okay na yan. Tulong kayo sunod. Pag dumas ng tatorpe, kaya nagagawa kayo. So yan, square nag-uukay. Hindi pwede kay Lord basta-basta. Ayusin niyo yung pariswat na yan. Dapat maayos yan kay Lord to. Yes. Excellent pa tayo doon. O basta na lang. Sige, okay na yung lalim na yan. Okay na yan. Eh kay Lord yun. Praise God. Ano gusto ni Lord? Excellent. Amen. Sasabihin ni Lord, oy, okay, basta-basta dapat pantayan sa Diyos ko. Ganun ba tayo? O yung, ay, kaya nag-uukay na. Ay, may batong malaki. Tatanggaba ko na lang. Pagod na ako eh. Hindi, dapat, may batong malaki. Ay, tulungan niyo ako. Hindi pwede ito kay Lord. Pagawin natin. Ayusin natin. Kay Lord kasi. Amen. Ibang usapan pag kay Lord. Excellent dapat. Amen. Malinaw po ba? Noong una pa lang, ayaw ni Lord ang basta-basta. Hindi sa pinarusahan niya si Cain. Sabi niya nga, if you do well, will you not be accepted? Kung gumawa ka ba ng ayos, hindi naman, kung gumawa ka ng ayos, tatanggapin mo naman yan eh. Pero hindi kasi maayos, kaya hindi ko tinanggap. Hindi dahil masama ang Lord, mabuti siyang Diyos. Marunong siyang Diyos. Kasi hindi niya tuturuan ng excellence sa kanyang mga anak. Eh, patakbo ng kanyang mga anak. Amen? So, simula sa araw nito, tandaan, pag kay Lord, ito yung kataga, hindi pwede. Sa mga po, buhay ko na, hindi pwede. Pwede na. Pwede na. Tama. The best. Pag naglinis ka ng piano, talagang, oh, may gabog pa, hindi pwede. Paalala lang. Mga gamit mo natin, o gaya ang magabog yun. Next. God admires God admires and uses excellent people. Ako, habang nagbabasa ng Exodus, parang 3 weeks ago, natapos ako sa Exodus. Tapos, naalala ko yung devotion ko dito sa mga tao ko. Dito kasi sa Exodus 35, even 31, tinawag ng Lord yung mga magagaling ng skill, Yes. artisans. Yes. Tinawag talaga niya, inisa-isa niya yung pangalan. O, yung magagaling sa mga ganito, patawagin niyo. Ibig sabihin, ina-admire ng Lord yung tao marunong maging excellent sa kanyang ginagawa. Pansin niyo, sino yung mga umaangat sa buhay? Yung minamahal talaga yung ginagawa nila. Praise God. Excellent sa ginagawa nila. They are the ones who are promoted in life. Pero yung mga average lang, kaya ang lagi sinasabi ni Pastor, yung consistency. Para magawa natin yung average is mastery. Ano yung pinapaalala ng ating Pastor? Kasi kay Lord, hindi pwede. Pwede na. Malakas nga po, hindi pwede. Pwede na. Okay. So next, God is the true source of excellence. God is a God of detail and order. Ang Diyos daw natin ay Diyos na talagang pinapanggalingan ng excellence ng kalidad. And God is a God of detail and order. Kung babasahin niyo po in Genesis 1, sino namamangha sa paano nilikha ng Lord ang langit at lupa? Di ba excellent? Pulido! Kompleto, sarkados! Ano niyo ba sa siyensya? Sa science, sabi ng mga nag-aaral, kung onting maibo yung gravity pababa o pataas, pag mapababa ito ng konti lang, ang mundo daw natin ay magkukulaps palawa. Pero konting tumaas ito ng konti, magkukompress tayo. Ganon ka-excellent si Lord. Amen. Tingnan nyo na lang kung paano tumutubo. Alam nyo, yung mga researcher na estudyante, naaral nila yung puno. Ako mismo na mga sa research, sabi, grabe si Lord.
Yung sistema ng isang puno, dahil pa yung sistema ng mga factories sa Pilipinas. Ganun ka-excellent ang Lord. So we should serve Him in excellence. Amen? Noah's Ark, basa niyo ba yun? Sino pinamagbasahin yun? 35 cubits, 120. Bakit ko dito? Ano man, matutulog ako dito? Sino inantok ba? Ako inantok ako doon. 1,000 cubits. Lord, ano bakit ko dito? Gagawin ko ba ulit to? Hindi, pinakita ng Lord na ba ako? Matindi ako sa sumatan. I'm an excellent God. Amen? Tabernacle, ako inantok ako doon. Sabi ko, Lord, kailangan ko mabasa. Oh, dito yung lagay nung nung lamparang yan, hindi yung pwede sa iba. Ito yung haba nung tent. Galing pala ni Lord magpagawa. Galing pala. Ayaw niyang walang sukat. God is an excellent God. Amen. Kahit nga yung yung material ng Ark of the Covenant. Oh, yung gagamitin mo sa anghel, gold ha. Yung box, kahoy. Yung kahoy, ganitong kahoy ha. Yes. Ikaw yung contractor. Ano ba na? Walang kubik ka doon. Walang detalyado. Kung sa proposal ni malinis. Amen. Dahil pa ni Lord yung mga engineer ngayon. Amen. Alam niyo mismo yung materialis na gagamitin eh. So sabihin niyo hindi excellent sa Lord. Dito parang excellent sa Lord eh. So our life should be excellent also. At pulido din ang buhay natin. Sinisikap natin maging pulido. Kalidad ang buhay natin. Amen? Ayan pala, may picture pala kami na. Oh, ang adik sa detalye sa Lord. Kung ako yung contractor mo yun eh. Lord, pwede mo taasan mo yung bayad. Ang hirap ata. Di ba kung ikaw yung nagawa? Hindi ko kaya yung Lord pakiyaw. Hindi ko ma-estima kung gano'ng katagal niya. Karawan na lang. So sobrang detalye. Amen? Ano ba? Yung offerings. Ano niyo ba yung offerings? Sobrang detalyado ng Lord. Pag ganito yung kasalanan mo, itiali mo. Yung alay nito, ganito gagawin mo. Papadanakin mo yung taba, ibababa mo yung dugo, papahiram mo yung altar. Sa isang offering pa lang yun. O ganito naman, pag may trespass, ganito yung gagawin mo. Kuha ka ng kalapate, putulin mo yung backpack, patalim mo yung balahibo, padanakin mo yung taba, pahiram mo yung dugo na, kung ako yung mana ng balon, ang backslider na. Hirap naman, Lord. Alam mo, nagsinungaling ka, iba yung alay. Nakapatay ka, iba yung alay. Yes. Sakit. So si Lord excellent. Pero alam niyo yung puso ni Lord kung bakit gano'n. Ayaw niyang malayo yung anak niya sa kanya. Kaya pilit siyang nag-isip ng paraan na bago dumating ni Jesus, explain ko. Nag-isip si Lord ng paraan, paano ko ba mapapanatili yung connection ko sa mga tao ko bago dumating yung anak ko? Kaya siya nag-create ng offerings. Kasi that's the only way na ma-access ng Israel yung presensya ng Diyos. Without it, malayo ang Israel. Salamat tayo, hindi na tayo naghihila ng baka dito. Bakit ito'y puro dugo? Amen? Palamahan naman natin ang Lord. Amen? So, ganun ka-excellent ang Lord. He is a God of detail and order. Detalyado at maayos. Sabihin mo sa iyong katabi, ayos ka ba? Ayos ka ba? May tama ka ba? Tatamaan ka ni Lord. Okay? Next. Doon na tayo sa ating pag-uusapan sa umaga nito. So siguro naman po malinaw na excellence is part of our faith. Amen? Ang Diyos natin, Diyos ng kagalingan, ng kalidad. Amen? So God expects you and me to be excellent. Amen? Okay. Isa sa mga tao na talagang binanggit sa Bible that has an excellent spirit is Daniel. Amen. Basahin natin yung Daniel 6 verse 3. Then this, Daniel distinguished himself above the governors and the satraps. Sa madaling salita, si Daniel ay kakaiba pagtingnan. Hindi siya may kumpara sa iba. Kalidad. Kumbaga, kung may 5 Toyota Vios at may isang Lamborghini, ang una mong makikita ay yung Toyota Vios. Hindi, Lamborghini. Okay? Yun yung una mong makikita eh. Sabihin na lang, sa pera, kung merong 5 piso, ay 5 piso, magkakahiwalay, at merong 1,000 sa gitna, ano mo naman titignan? 1,000 ba? Pag
piso ang tayo ko sa iyo, ako 1,000. Oy! Di ba? Nangingibabaw pag merong kalidad. Hindi mo maipantay sa iba kasi pilit siyang umaangat sa iba. Amen? Distinguished above the governors and satraps. Because, bakit daw nagsastand out? An excellent spirit was in him. Alam niyo yung spirit dyan, hindi yung spirit yung spirit talaga. Spirit na paggamit dyan, character, attitude. Amen. Hindi yung spirit na Lord, I receive the spirit. Hindi. Attitude siya, character na pinagpapagulan. Amen? So, and the knowledge, and the king gave thought to setting him over the whole realm. Mamaya natin pag-usapan yan. The term spirit used in this verse means character and attitude. Yung spirit na ito, ang ibig sabihin, yung katangian at ugali ng isang tao. Yun yung excellent spirit. Basahin natin Daniel 1:3-4. Then the king instructed Aspenas, the master of his eunuchs, ayan, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles. Ang picture dito, yung Israel, dahan-dahan lang kasi nagagabi. Nasasakop na sila ng ibang bayan. Tapos, sabi ng hari, magpatawag na kayo ng ilang mga kabataan na maglilingkod sa akin bilang hari. Sabi ng hari. At napakadetalyado ng hari kung ano yung ipapatawag niya. Tingnan natin. Young men in whom there was no blemish. 1. Walang kapintasan. Walang masabi. 2. Good looking. Pakitingin nga po yung katabi nyo kung pasok dyan. Pasok! Amen! Pasok ba? Good looking! Pasok! Pasok sa banga! Amen! Gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand, who had the ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of Chaldeans. Hindi pa na basta si Daniel na ilagay sa posisyon. Meron siyang katangian kung bakit siya nalagay sa posisyon. At sabi kanina, excellent spirit. Ngayon, ang gusto kong basahin sa umagang ito, yung excellence hindi na ibibigay. Hindi siya nare-receive. Kundi wino-work out. Kaya sinabi ko kanina, work out your salvation. Pinagpapaguran po yung excellence. It's paying the price. Sabi po ng ating pastor, hindi siya nakatatanggap sa laying of hands. Yes. Amen? Siya isang karakter o ugali na pinagtatrabahuhan ng isang tao. Amen? Tingnan natin. Isa-isahin po natin. No blemish. Ibig sabihin nito, merong maayos na moral at integridad. Tapat sa kanyang salita. Pag magsalita siya, ginagawa niya yung sinasabi niya. Pag nagsabi siya ng oras, dumadating siya sa oras na Amen. aruy ko. Praise God. Sakit ko po yung buti na lang may asawa kong disiplinado. Siya yung talagang, mahal ka na, maliliit na tayo, okay. Siya yung talagang tumulong sa akin yung bago. Sakit ko po yan, namin ko dati. So yung pala yun, no blemish, walang masabi, walang kapitasan. He mean what he says, and he say what he mean. He walk the talk. Nilalakaran niya yung sinasabi niya. Hindi ibig sabihin ng no blemish. Pangalawa, good looking. Inanapan ko ng picture si Andre, hindi ko makita eh. Hindi naman sinasabi dito, guwapo maganda. Ay, ibig sabihin dito, well-dressed. Ayos sa sarili. Proper self-care. Hindi yung basta na magsuot, malinis sa katawan, maayos sa sarili. At disiplinado sa katawan. Yan daw yun. So yung excellence pala, hindi lang siya basta-basta na ibibigay, pinagtutuunan siya sa buhay. Amen? Next, pangatlo. Gifted in all wisdom. Meron daw siyang matinding kagalingan sa anumang aspeto. Mahilig siya mag-aral. Mahilig siya mag-discover ng pwede niya pang gawin. Hindi siya yung, ay, ganito lang ako, ganito lang kaya ko, hindi niyo ako pwede pilitin. Hindi siya ganoon. Lagi siyang open. Paano ba yan? Paano ako makakatulong? Baka kaya ko. Ganon siya. Hindi siya, ay, hindi pa ako dyan, sister. Huwag na po ako, uwi na lang ako. Hindi siya yung, sister, pwede ba ako dyan? Kaya mo ba yan? Try ko.
Yun siya. Hindi yung pag hinihigit ka na, hindi kasi ako ganaan. Huwag na brother. Pero siya, sige, kung para kay Lord. Amen. Next. Possessing knowledge. Meron siyang awareness. Marunong mag-aral. Marunong mag-discover ng mga bagay-bagay sa buhay niya. Pang-5, quick to understand. Ibig sabihin dito, meron na siyang comprehension. Nakakaintindi na siya ng mga bagay-bagay sa buhay. Alam niyo ba yung sakit na hindi marunong umintindi? Matampuhin. Alam niyo ba yung mga tao matampuhin sila yung mga hindi marunong umintindi? Yung pwede ko. Pag di mo maunawaan ng isang bagay, yung isang sitwasyon, madalas ka magtampo, madalas ka magalit, lalo na kay Lord. Pero kung pilit mong iintindihin ng Diyos, you will discover the guidance of life. Amen? Minsan sa tao sa daan na lang. Pag may nag-cut sa'yo, nagagalit ka. Pwede naman, ay baka may kailangan siyang mahulog. Understanding. Sa trabaho, nagbaba yung boss mo ng karumal-dumal na trabaho, ay baka kailangan talaga. Understanding. Pag understanding maliit, madalas na nagreklamo, magtampo. Ang ganyan. So kung gusto natin maging hindi tayo complainer, intindihin natin. Lumawak ang ating understanding. Amen! Amen! Panganin! Have the ability to serve in the king's palace. Ito maganda to Kaya mong i-represent yung hari mo. Pag sinabing born again, kaya tayuan, born again ako. Ako'y sa Diyos. Pag tinignan ka, ay sa Diyos yun. Hindi yung pag tinignan ka yung Diyos. Diyos ng dito, doon. Hindi yan. Hindi, Diyos ng mga langit. Amen? So yan po yung ilang mga bagay. Punta na po tayo. Excellence is not a gift. We are not born with it. It is a character worked out in life. Ito yung isang ugali na kailangan mong paghirapan, pagsumikapan, at pagbigyan ng dugo at pawis. Hindi mo siya matatanggap sa iyak sa prayer. Kahit sa lay of hands ni Pastor. Matatanggap mo siya sa pagsusumikap mo sa sarili mo. Kailan ba nagiging magaling na mason ang isang mason? Pag nagsumikap sa mag-aral. Yes. Nagpapaturo sa mas magaling sa kanya. Yes. Kailan ba nagiging magaling ang isang estudyante? Pag marunong makinig sa teacher. Amen. Kapag may tanong, lumalapit sa teacher para iklaro. Yun ang magaling. Hindi yung okay na ma'am, alis ka na. Pero walang naiintindihan. Mas gusto ko yung mga estudyante yung makulit. Amen. Yung lalabas na lang ako ng room, may dalang notebook sa harapan ko. Sir, paano to? Sobrang tuwang-tuwa ako. Binibigyan ko talaga ng oras yung pagkatan. Ito yan. Sarap makita ng ganung ugali. Excellent. Hindi yung, bagal naman ni ma'am. 10 minutes tayo recess na. Gusto na ako ng exit lang. Halit na halit ka doon. Hindi. Ang tamang ugali. Alam mo yung time na naiinis na yung mga klase mo sa'yo, ma'am, hindi pa kasi klaro yun Kaya kumainis sila, ikaw tumalino sila bumubo. Amen! Amen. Pagkat yun ang ugali natin, hindi yung ikaw pa yung excited. Wala na ba si ma'am? Praise the Lord! Praise the Lord pa! Ano mo? Yung pag nag-announce yung teacher, walang klase! Yede! Anong yede? Hoy, bayad sila para turuan ka. Ay, sinabi ko sa mga estudyante ko, hindi katawa pag wala ako, bayad ako para turuan kayo. Hindi ako nawawala, kayo ang nawawala. Pag ako wala, sayang ang oras nyo. Pumunta kayo dito para mag-aral, hindi magsaya pag wala ako. Sinabi ko talaga sa kanila. Ikaw naman ang nawawala pag wala ako. Kaya maging masaya pag nandito ang teacher. Amen. Kailangan mabali yung mga maling isipan Sobrang tuwa pag wala si teacher, pag walang paso. Sabi ko sa mga estudyante na ba, isang-isay, buhay na nakasalalay sa ugali nyo. Tuwa-tuwa pa kayo pag walang klase. Bayad yan pa kaya para turuan kayo. So, ibig sabihin, sa kada hindi sila nagtuturo, lamang sila. Hindi na nire-render yung hours na dapat bayad, na dapat nagtatrabaho sila. Tama? Amen. Estudyante, tama ba? Hanapin
lagi si ma'am, ba't wala pa kayo 10 minutes na? Ganun. Alam niyo ba kami, sinusundo kami sa school. Kinakato kami sa mga kondisyon, may klase po ba kayo? Ano, kasi tayo. Ganun ka. Dapat ako gali. Kaya, simula na tinawag ako, kinatok ako, lahat kong sinusure na 5 minutes before my time, nandun na ako nakaabang sa room. Kasi may mga uhaw na matuto. Sarap magturo pa ganun. Sa church na lang. Sino yung pumunta dito ng maaga 7:30 para lang gusto mo yung sa unahan? Gusto ko yung dun sa pwestong yun kasi pag dun ako, nakakapagsulat ako ng maganda. Maganda yung bali ng bewang ko. Kasi gusto ko matuto. O sino yung okay lang yan. Di ba tapos ang praise and worship? Nag-hallelujah pa si Pastor yung oras na yun. Nag-ano pa yan. I declare! Okay pa yun. Dito naman tayo. Bigyan soft drinks. Hindi. Very excellent na tao. Abante! 7:50 na. Ayokong bakit ang upuan ko sa church. Gusto kong matuto. Amen! Yung pag nakinig mo na yung boss ng pastor, pagtuturo na si pastor, huwag ka na umihi. Hindi yung, tuturo ng pastor, naihi ako. Ano yung ministering na, ihi ako. Nights na, ihi ako. Amen! Ano rin mo? Hindi mo, excellent spirit. Hindi yung gano'n. Praise the Lord. Sorry po, messenger lang. Amen! Tama ba? Hindi yung iba, yung bagsak ni Batos. Ay, sabi ko, hindi ba magkape? 10 minutes na yan. Hindi. Yung kailangan, kasama ko dito tayo agahan natin. Yung pangit ang upuan ko. Kailangan makintay. Pag naintindihan natin yung bigat ng direksyon ng Lord, sisipagin niya muna. At pag naintindihan niyo yung pangit na pwedeng mangyari pag hindi directed ang buhay, naintindihan niyo na kailangan mangyari. Lagi ito sinasabi na ating tatay, Hosea 4:6, my people perish because of the lack of knowledge. Kaya kung merong uhaw sa pag-aaral, ikaw at ako yun. Kasi knowledge is direction. At kung walang direksyon ng buhay, baka mapunta ka sa kanal. Amen? Amen. Hindi pwedeng sige lang ang sige sa buhay. Sige lang ang sige. Kung saan ka naman papunta. Sigihan mo na may direksyon. At ang direksyon nakukuha sa Word of God. Sa pakikinig sa pastor, sa nagtuturo, sa pagde-devotion. Amen. Amen. Huwag basta tirang bulag. Amen, Mary. Kasi tayo buhay mo na maayos. Hindi basta na lang. Bahala na sa Batman. Amen. Bigyan mo kay Lord yung direksyon. Hindi maayos ang buhay. Amen. Amen. So, mga estudyante, no? Sana mabalitaan ko kayo excited na may pasok. Sana hindi nyo makinig ko, pag-tigo. Sana hindi na yung, nabili mo naman. Kasi pag di nagbago, di kayo makuturo. Maniwala ko. Kung hindi ko nakita na masaya pala mag-aaral yung college ako, hindi naging maayos yung grade ko. Alam mo, kailan ako natuto nung bumagsak ako, nag-summer ako. Doon ko na-realize na hindi pala ako nagsipagpapalpak talaga. Simula nun, minahal ko yung pag-aaral. For 3 hours, nakakatapos po kami ng isang libro na magsagot. Minahal ko talaga siya. Kasi alam ko, sa knowledge and wisdom nandun yung buhay. Ang estudyante kasi, kung meron kakakitaan ng magandang modelo, kayo. Kung meron kakakitaan ng tamang ugali, tayo. We are the light of the world. We are the salt and light of the world. Kung meron kakakitaan ng 15 minutes before the work time, nandun na kayo, tayo yung mga trabahante na yun. Excellent workers of the Lord. Kapag tinanong sino si Richard sa Tower F, maaga, masipag, pulido gumawa. Pag tinanong si Kuya Ray sa San Bartolome, yan yung patinding, magaling, yan yung magtarang mo. Pag sinabi yung pangalan ni Ivan sa STI, hanga yung teacher, masipag yan. Try ko nga pumunta sa mga studio. Pag tinanong ko kayo sa teacher ko, sino kayo? Kayo ba yung maingay sa likod, reklamador, at hindi nagpapasa? O kayo yung laging kinakatuwa ng teacher? Meron ng teacher. Ako, pag tinanong ko sila, kaninong estudyante ako nalulugod, kaya kong sabihin kung sila.
kaya sabihin ng teacher. At sana kayo yung masabi nila. Kasi hindi glory niyo, glory ni Lord yun. Be an excellent student of the Lord. Amen? Hindi sa po ba? Amen. Pag tinanong ko ba yung boss nyo sa trabaho nyo, sino si boss? Sino si Cyrus sa inyo? Wala akong masabi dyan, hindi na kailangan utusan yun eh. Sarap pakinggan, no? Hindi nag-glory si Cyrus eh. Nag-glory talaga ako ng Lord eh. Alam mo yung pag narinig mo yun, grabe, praise the Lord. Nadadala mo yung imahe ng Diyos sa magandang lugar eh. Amen? Amen. Ay, sa pamumuhay nila kung bilang kapitbahay. Pag tinanong, sino ba si Brother Jordan dyan sa neighborhood eh? Yan yung mahilig magbili ng ulam, ang bait nga lang eh. Yan yung talagang matulungin sa paligid mo eh. Sarap pakinggan. Nakakalugod ang Lord. Nakakalulugod ang Diyos. Amen? Amen. Sa TV, sino ba yung mga ranili dyan? Ayan yung grabe ang mga yan. Bakit nagpapaleksyon ka na every Wednesday? Joke lang. Galing pang Cebu? Marami galing Cebu? Wow! Okay, hindi. Excellence lang yun. Pero nagigets ko sana. Amen, excellence. Ang excellence hindi mo kayang itago. Lagi siyang umaangat. Lagi siyang nakakailan. Hindi nila pinipilit na umangat o maging kilala. Excellence, talagang normal na makilala. Kasi angat sa iba. Hindi dahil sa mayabang, dahil magaling sila sa tulong ng Diyos. Amen! Palampakan natin ang Lord. Okay. Sige, basahin po natin yung dalawang verse. Sabay-sabay nga po, 1, 2, 3, and go for to everyone who has more. And give out of abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Alam niyo ba si Lord, meron siyang attitude of blessing excellent people? Alam niyo ba dito sa verse na ito yung sinasabi, kung sino yung nagpalago nung binigay ko, siya ko pang bibigyan. Kaya kung hindi nakita ni Lord na yung buhay mo, pinagpaguran mo umangat, don't expect God to really bless you. Ito po, pattern ni Lord ito. Tingnan natin. Alam niyo ba sila Daniel? Sabi dito sa Daniel 1:17, after ni Daniel, hindian yung mga pagkain ng hari kasi meron siyang prinsipyo, tumatayo siya. Sabi ni Lord dito, as for these four young men, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, after makita ng Lord yung excellent spirit sa kanila, sabi ni Lord, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Saka pa lang dinagdagan ng Lord kung meron na talagang excellent spirit. Kasi di ba yung hari, sabi niya, ang kunin niyo lang, no blemish, good looking, gifted in all wisdom, need to understand. Yun yung requirement. Excellent dapat. So, do you want to receive more from God? Be excellent. Kasi kung sino yung meron siya pang bibigyan, pero kung sino yung wala siya pang kukuhanan. Amen? Kaya yung memorya, yung brain natin, ito sa skills siya. Yung brain natin, pag hindi napapractice mag-memorize, lalo purol. Kaya nagiging makalimutin. Kasi yung mga D1 na nagsauli ng verse, ngayon, ang bilis yung makakote ng verse. Ako, proud ako sa asawa ko, bilang ngayon. Natanong kayo sa akin ngayon, pag i-devotion kami. Kaya ako ang storya ng mamala. Alam niyo ba, bago kami mag-asawa, hindi lang babag kayo i-devotion. Nag-away pa kami ng bubugin mo lang ha. Okay lang, no? Ang tamad na, mag-yara. Ang Bible. Wala nga example, kaya na lang dalawa eh. Hindi talaga. Nag-away pa kami. Pati yung devotion. Hindi na nag-away kasi magpalayo, mahirap. Pero nung naging mag-asawa kami, nakita ko, kailangan ko pala yung model. Nung nakita niya ang buhay ko talaga, akala niya kasi fake ako eh. Akala niya talaga yung mo dyan, akala niya fake ako, fake daw yung pagpaparito araw-araw, fake daw yung pagpaparito ako. Huh? Nung nakita niya, totoo pala, na nagbabasa ako araw-araw ng paper. Hindi, alam niyo, mga asawa, hindi ko siya pinilit mag-devotion nung kami na mag-asawa ko sa bahay. Nakita niya na lang.
Lord. Tapos, sabi ko kay Lord, pag ito, bubungin ko naman din sa sarili. Pag ito, pangalawang buwan, di pa talaga natatawan, sasabihan ko na ito. Pero hindi nag-follow up agad siya. At hindi lang ako. Alam niyo yung culture ng ating mga pastor, yung sinet nilang culture sa devotion, hindi yung tumulong sa akin. Obedience lang din talaga. Amen. Alam niyo yung sinasabi niya sa akin? Kinaganda niya lagi sa akin, mahal lang ko kung bakit ako naging mapagmahal ng devotion. Sumunod lang din talaga ako ng pastor. Yun lang sinabi niya. Kung sumunod siya, naging mabunga yung pag-aaral niya. Amen. So, ang susi, sumunod lang. Amen. Mga asawa lalaki, be a good model to your wife. Amen. Amen! Mga katatayan, kung meron nagsusunog ng kilay sa pag-aaral ng Bible, mga tatay muna yun. Yes. Amen! Foundation tayo ng bahay. Okay, mukhang ano, nagsaling tayo, wala nang amen eh. Amen ba mga katatayan? Amen. Amen. Kaya yan. So, excellence. Next tayo. Basahin nga po natin ito na malakas. 1, 2, 3, and go! Excellence is the requirement for God's blessing of wisdom and revelation. Kung hindi ka makikita ni Lord na masipag sa devotion, don't expect revelation. Kaya minsan nahirapan tayo magturo, baka hindi talaga tayo faithful sa ating devotion. Kasi yun naman si Lord, hinintay lang na maging excellent ka. Excellent, hindi yung sobrang galing. Makita ni Lord na pinagsusumikapan mo talaga. Hindi kailangan nila yung sobrang rurong ka na. Hindi, makita lang ni Lord na gumamit ka na kung pinipilit niyang intindihin yung hindi niya maintindihan. Pag nakita niyo ni Lord, God will bless you with revelation. Dahan-dahan yung mangumuya ng Bible. Ang isang batang hindi mo pa kainin ng karne, hindi mo sanayin sa karne, baka mahirapan mumuya pag bata niya. Amen? So, ibig sabihin tayo, hindi kailangan madulog na agad. Kailangan makita sa atin na talagang pinagsusumikapan natin, Lord, I want to learn. I want to understand your word. Alala ko, isang beses, nagkwento yung isang young pro. Tago natin sa pangalan sa Cyrus. Sabi niya sa akin, dati last year pa tayo, sabi niya, dumating daw yung time na gusto niya magtanong na sa akin kasi gusto niya makaintindi ko paano mag-devotion. At parang naman natin nakapagturo siya ng tights na. Si Lord talaga yung nag-deep. Alam niyo, ako na ako doon. Glory to God, zero ka. Pero na-bless ako doon sa turo niya. Fresh yung word ko. Amen. Iba din mag-boy sa kanya. Amen. Kasi I know like every month, twice a month. So, you have to desire it. Nagkaroon siya ng desire na maintindihan. Ngayon, grabe. Sino na-bless? Nagturo siya ng tights. Diba? Ano po natin ng Lord? Ay, glory to God sa kanya. Pero yung example lang sa iyo. Kasi nung mga ba nagtuturo siya, naalala ko yung sinabi niya sa akin na gusto niya nakatawagan para lang magpaturo. Hindi man natuloy, pero meron siyang desire. Isang desire lang yung kailangan. Amen? Amen po ba? Amen. So, next po. Ayan, Daniel 1 verse 8. Basahin po natin yung Daniel 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Sinasabi dito ni Daniel, hindi ko pwedeng kainin yung pagkain ng hari, baka kasi hindi yung maganda para sa akin. So, ano ba yung excellence dito? Basahin mo natin itong message na ito. Daniel didn't seek to fit in and didn't want to compromise. Daniel did not settle for what was good. He wanted the best. Hindi niya pinilit maging in sa kapitbahay, sa kaklase niya. Pinili niya kung ano yung tama. Yun daw yung excellence. May stand ka kung ano yung tama. May stand ka ano yung the best. Amen? Ito lagi sinasabi ng ating pastor, huwag tayo mag-settle sa good. Laging asamin natin yung best. Amen po ba? Kasi pwedeng makuha mo na lahat ng good. Pero, ito lagi sinasabi ng ating pastor, okay lang kay Satan. Makuha mo lahat ng good. Huwag mo lang makuha yung best. At yung best na kay Lord. Amen? So, lagi mo tingnan ano ba yung best. Kasi okay naman. Good na
Sunday ka lang na-attend. Good naman talaga yun. Kasi na-attend ka. Pero is it the best? Is it the best? Na nakikinig ka lang? It's good na nakikinig ka. Good naman talaga eh. But is it the best to grow your faith? Good naman nakikinig ka ngayon. But is it the best para lumago ka? Tara, isipan. Next. Isang principle ng excellence. Yan. Ang excellent stand out. Kasi hindi siya nagko-compromise. Umaangat. Hindi siya nakikibagay. Sa buong room na ayaw ng assignment, siya yung tumatayo, ma'am, assignment po. Papita sa mga klase ko. Hindi naman gano'n, mayabang na yun. Pero excellence lang yun. Sinasabi ko lang, sa mundo ng pasira, ikaw yung pilit na umaayos. Pilit na nagpapakatama. Amen? Principle of excellence, do not compromise. Don't seek to fit in. Fit in yan ha, fit in. Don't seek to fit in, but stand by what is right. Tumayo ka sa kung anong tama sa Diyos. Don't settle for the good, but seek the best. Spiritin mo na yung buhay mo, makamtan mo yung best na nagagaling kayo. Amen? Tingin tayo sa dalawang tao na ito. Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, wala siyang superhuman strength. Wala siyang sobrang lakas. O yung kakaibang lakas. O sobrang matindi yung kalakasan. Wala siyang napatay na tao. Pero, never siyang nag-give in sa temptation. Wow. Ano daw? Never gave in to temptation from a hubad na to Yung Potiphar's wife, hubad yan, nagpakita sa kanya. Pero never siya nag-give in. Samson! Siya si Joseph yan. Samson, meron siyang superhuman strength. Malakas. Yan, dami yung namatay. Gamit lang ang kamay niya. Pero, gave in to temptation to a clothed woman. May damit. Ano sa Judges 16:1? Sabi doon, Samson saw a harlot sa Tagalog at nakipagsiping sa agad. Nakakita lang ng maganda, sige na agad. Ang ulo nandun sa baba. Ano ba yung punto natin dito? Pakita lang natin Genesis 39, 6. Isa-isay ko lang para mabilis. Ako na po ang magbabasa. Genesis 39, 6 to 12. Yeah. Thus, he left all he had in Joseph's hand. Si Pharaoh nagbigay na ng tungkulin kay Joseph. And he did not know what he had except for bread which he ate. Ngayon, now Joseph was handsome in form and appearance, good-looking daw kasi nga excellence. And it came to pass, these things, that his master's wife, yung asawa ni Paraon, the Potiphar's wife, o asawa ni Potiphar, nagkaroon ng pagnanasa kay Joseph. Pero, si Joseph nag-refuse. Unang beses, nag-refuse. Pero nagkaroon ng pagkakataon na, ito sinabi ni Joseph nung una, but he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what is with me in the house. And he has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I. Nor he has kept back anything from me but you, because you are his wife. Ito magandang kataga ni Joseph. How then can I do this great wickedness and sin against God? Wow. Pero, pwede naman Sila lang dalawa Pwede naman nilang itago. Wala pa naman CCTV nun. Pwede naman Pwede. Sure ako, maganda dito si Potiphar's wife kasi hindi pipili ang mga master na bakit. Maganda po. Okay? Pero, so it was, as she spoke to Joseph day by day, inaraw-araw, inakit. Alam niyo, hindi lang po salita, inakit niya to. Araw-araw. Pero, araw-araw din nag-refuse si Joseph. Pero ito, matindi. Praise God. But it happened about this time when Joseph went into the house to those four, and wala nang tao sa bahay. Sila lang dalawa. That she caught him by his garment. Alam niyo yung picture dito, maliligo si Joseph. Balang-balang hawak ng tuwalya. Sabi ng Potiphar's wife, lie with me. Ano daw ginawa ni Joseph?
But he ran, but he left his garment in her hand and fled and ran outside. Hubad tumakbo. Kasi ayaw magkasala. Kaya niyo ba yun? Hubad kayo tatakbo sa plaza. Hindi. Gano'n niya gustong agaling niya ayaw magkasala kay Lord. Nakalit tanggalin tuwalya, tumakbo siya. Yes. Amen. Ganun si Joseph. Ito, tingnan niyo si Samson, ha? Judges 16:1. Tingnan niyo naman kakaibahan nitong isang ito. Grabe ito. Now Samson went to Gaza and saw a harlot there and went in her bilis. Si Joseph, ang daming pinagdaanan nito. Nakakita lang, hindi siya tinukso. Ay, sige. Ang big itong lalaking ito. Walang akit-akit. Talaga, nakita lang, sunod. Matindi ba? Grabe. Pero siya yung may superhuman strength. Amen. Judges 16:16-17. After nitong harlot na ito, nakilala niya si Delilah. Si Delilah yung tumapos na magandang bagay na binigay ni Lord kay Samson. And it came to pass, when she pestered him daily, kinulit daw ni Delilah araw-araw. So that his soul was vexed to death. Ibig sabihin, niloko ni Delilah. Pinilit niya makuha ang tiwala. Dito na umamin si Samson. 17, sabi niya, no razor has ever come upon to my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I am shaken, then my strength will lift me, and I shall become weak and be like any other man. Natalo. Not last. Sayang. The long story short, nawala yung lakas ni Samson, nakulong siya, but the end, pero mabait pa rin si Lord sa dulo ng kanyang buhay, binigyan siya ng last chance, at nagapi niya mga Philistines. Okay? So, ano ba yung pwede natin makuha dito? Integrity. Integrity and ethics in life. Diyan po ba? Joseph had no special gift like Samson. But Joseph is stronger than Samson. Si Samson yung may kakaibang lakas, pero Joseph was stronger. Bakit? Integrity and ethics in life. Pakita po natin yan kasi natataklo na ng aking page dito. Next po. Diyan po ba? Yan. Build integrity and ethics in life. A great morality will always be greater than great talent. Amen. Mas great ang character sa talent. Yes. Kahit sobrang talented mo. Pero pag wala kang character, bagsak ka sa character, wala ka rin. Amen? Next. Yan. Isahin nga po natin. 1, 2, 3, go. No matter how educated, talented, rich, or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything. Amen. Kahit gaano karunya ang kotse mo, gaano ka katalino, pagbasag ang ugali mo, wala ka pa rin kwenta. Integrity is everything. Kahit anong degree, PhD mo, hindi ka papakinggan ng tao, pagpulpul ang ugali mo. Tama mga politiko ngayon. Ano bang pinag-aralan nila? Pero dahil basag sa karakter, hindi pinapakinggan ng taong bayan. Before a person hears you, he will first look at you. Bago ka pakinggan ng isang tao, titingnan ka muna niya. Paano yung pagtingin? Talaga ba totoo ka sa sinasabi mo? May integridad mo ba talaga? Ang integridad, iisa yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Pwede mo sabihin na born again ka, talaga bang iisa yan sa ginagawa mo sa buhay? That's integrity. United ang ugat, ang sinasabi mo sa ginagawa mo. Amen? That's integrity is everything. Next. Sabi po dyan, the fear of God is the greatest foundation for excellence. Yung takot ni Joseph na magkasala laban sa Diyos ang pinagmula ng matibay niyang integridad. So kailangan natin matakot sa Diyos. Yung takot, ito pag nakita mo na lagi kang may audience sa langit, hindi ka gagawa ng ulit. Ulit, pag nakita mo na lagi kang may audience na nakatingin sa langit, mula sa langit, natatakot kang gumawa ng ulit. Wow. Because someone is always watching and that is God. Pwede tayong maraming itago sa tao, but from God we cannot hide anything. Everything is revealed in God.
So make sure, your first audience, hindi kami, hindi si pastor, hindi pamilya mo, hindi asawa mo. Una ang Diyos. Kasi pwede mong maloko ang asawa mo. Pwede mong maloko ang pastor mo. Pero kahit kailanman, di mo maloloko ang Diyos. Pag may ginagawa ka mali, kita ng Diyos. So dapat una kang takot kay Lord. So minsan takot lang tayo sa pastor. Takot lang tayo sa leader, mga panya tayo. Pero takot ka ba talaga kay Lord? Yes. Kita ng Lord lahat. Sa pagtatrabaho mo, yung basta mo nalang ginawa yung trabaho, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Okay na yan. Iwan nyo na yan. Yes, bayad ka na ng employer mo. Pero una, nakakakita sa iyo ang Diyos. Amen? Ito na lang ako ako na lang bumungin ko. Isang beses, nagmamotor ako sa bayan. Tapos, walang helmet. Nahuli ako, ticket. Pero mabait yung officer. Ginawa niya yung ticket, obstruction na lang, para 250. Isang more helmet, 1.5. Pag-uwi ko, miyak ako kay Lord. Simula lang kahit sa Alpha Mart lang o sa malapit lang. Actually, recently, nakakamali na ako. Pero thank you kay Lord, pinalalahanan niya ako. Kahit gano'ng kalapit, pinipilit ko mag-helmet. Kasi sinasabi ko sa mga bata eh. Sinasabi ko sa mga estudyante sa school, mag-ingat eh. Pag ako nakita lang hindi naka-helmet sa gano'n, sasabihin nila, buhok lang pala sir eh. Hindi pala totoo eh. Yes. Tama! True. Kung tayo yung magiging model ng katamaan, talaga bang sa lahat ng oras tama tayo? Pag tinignan ko ba ng isang kabataan, ano makikita niya sa'yo? Tama yung mali. Helmet na, wala mo daw. Actually, nung inaaral ko to, marami akong sinabi na parang Lord, pumapalpak na ulit ako ah. Kasi parang nung mali na ako, motor ako ng walang helmet. Pero sobrang tinitingnan ko baka may estudyante ako nandun. Kasi sinasabi ko sa bata eh, bungali ako sa sinabi. Malaisipan. Mahilig tayong magpagalit sa bata. Mahilig tayong manermon sa bata. Mga matatanda ko, nakita ko, sinasabihan ko sa sarili ko. Kahit sa worship team, mahilig ako manermon. Pero bago tayo manermon, hindi na wow. Ngayon na siya. 30 minutes late ka, mahiya ka no? Diba nakakahiya? Yes. So sa next time mong pagkikita, ang time yun, agawan ko na din. Pero iba talaga makapala mo ka eh. Alam na on time mo kasama din, talagang 3 hours din eh. Hallelujah talaga. Lord, talaga naman. Yung pagiging excellent natin, ang dadalhin ng tao para maging excellent. Nahawa. Alam niyo sa school, ang lang pala yun. Pag ikaw sa trabaho ay nag-set ng standard na maganda, mahihila din yung iba eh. At dahil sinimulan mo, gagawin din natin. Impact, influence. Pero kung ikaw ay nakisabay, okay lang palang lead dito, no? Okay lang din maaga o mawas, no? Pero sa puso mo, sa harapan mo kay Lord, Lord, parang hindi dapat yun. Kung oras sa trabaho, hindi dapat kinakain ng piatos, saka nanonood ng YouTube. Ah? Amen. Pero kasi nagsabi, dapat sa trabaho, hindi ka nagme-messenger eh. Bayad ka to. Gano'n tayo ka-excellent sa trabaho. Amen. Wala isa. Next, value others. Don't be selfish. Respect others no matter what they do. Dapat may paggalang tayo sa oras ng iba, sa nilalaan ng iba. Huwag puro sarili. Ecclesiastes 9 verse 10. Natin ang puto. Whatever your hand finds to do it with your mind. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Sinasabi ni Haring Solomon, hanggat may lakas ka pa, hanggat wala ka pa sa libingan, abay gawin mo na yung makakaya mo. Kasi pagdating mo sa libingan, wala ka na magagawa. Sinasabi dyan, excellent is giving your best in everything. Tinubuto mo na. Like in worship, pag gumawin ka talaga, hallelujah! Hallelujah! Okay? Always give your 100%. Yes. Amen. Todo mo.
Kasi mamaya, pag nasa hukay ka na, wala ka na may tutudo. Tutudo na. Kailangan may tik-tik. Meron pang planggana bago ilagay sa lagayan ng lugar. Tama? Hindi pagkahugas ng mga bata